Nakita niya ang mister na lumabas ng hotel. Kaakbay ang kabit nito. Abangan ang sukdulan ni Elvira. Ulirang ina at asawa, ngunit niloko. Hanggang saan nga ba ang sukdulan ng isang ina upang masabi sa sarili na tama na, ayoko na, hindi ko ito deserve. Ating tunghayan ang buhay ni Elvira, isang babaeng pinatatag ng panahon, pinalambot ng pag-ibig, at ngayon ay haharap na naman sa isang matinding pagsubok para sa sariling pamilya. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay bumangon na sa higaan si Elvira. Maaga talaga siyang gumising. Minsan nga ay nauuna pa siya sa alarm clock ng cellphone niya bago pa man ito tumunog. Dahan-dahan siyang bumangon at nilingon ang kanyang asawa na nooy mahimbing pa sa pagkakatulog. Napangisi pa siya nang makitang naghihilik ito. Dahan-dahan niya ring isinara ang pinto para hindi ito maistorbo. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kwarto ni Zoe, ang napaka-cute nilang anak. Mahimbing pa rin itong natutulog. 7 taon na rin si Zoe, kaya naman may sarili na itong kwarto. Hinalikan niya ito sa noo, sabay bulong ng I love you anak. At pagkatapos ay bumaba na siya. Gabi pa lang ay alam na niya ang mga lulutuin kinabukasan. Nakaplano ang lahat, mula almusal hanggang hapunan. Hindi matatawaran ang dedikasyon ni Elvira sa pag-aasikaso sa kanilang pamilya. Sinisikap niyang magampanan ang lahat ng gawain at masaya siya sa buhay na ito. Napatingin siya sa salamin at natuon ang kanyang atensyon sa isang pilat sa kanyang noo. Isang pilat na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Lumaki si Elvira sa isang magulong pamilya. Maingay at palaging nag-aaway ang kanyang ama at ina. Lasenggo ang kanyang ama at madalas sinasaktan sila nito. Ano? Lasing ka na naman? Saan mo na naman dinala ang sahod mo, ha? Alam mo naman na wala na tayong bigas. Wala nang gatas si Bunso. Ano ha? Pinang-inom mo na naman? Sigaw ng kanyang ina sa kanyang ama. Napakabangangero mo talaga. Walang yung buhay to. At kasalanan ko pa talaga? Hindi mo man lang naisip na wala nang kakainin yung pamilya mo dito? Hindi ka ba talaga titigil, ha? Sigaw naman ng kanyang ama sabay sampal sa kanyang ina. Nag-iiyakan na ang magkakapatid. At ang batang si Elvira ay naglakas loob na hilahin ang kamay ng kanyang ama. Tama na po, itay. Dahil sa kalasingan nito ay hindi na nito nakontrol ang kanyang sarili. Naitulak siya ng kanyang ama kaya tumama siya sa kanto ng lamesa. Nagdugo ang kanyang noo. Kaya naman nawalan siya ng malay. Dali-dali siyang tinakbo ng kanyang ina. Anak! Anak! Elvira! Gumising ka! Anak! Tignan mo ang ginawa mo sa anak natin! Ang sabi ng kanyang inang alalang-alala habang inaampat ang pagdurugo ng kanyang noo gamit ang bimpo. Mga wala kayong kwenta! Sabi ng kanyang ama na langung-langu pa rin sa alak, sabay labas ng bahay. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang mapansing may yumakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Si Vince, ang kanyang asawa. Bakit tulala ka, Han? Wala, may naalala lang ako. Ang sabi niya rito. Halika, maupo ka na at ipaghahanda kita ng almusal.
Hinalikan siya nito sa labi at umupo na. Pagkatapos ay nag-cellphone muna habang hinihintay ang kanyang almusal. Sinabayan niya na rin ito sa pag-aalmusal at saka sila nagkwentuhan. Masaya nilang pinagkikwentuhan ang mga nangyari sa kanila, kay Elvira sa bahay at kay Zoe, samantalang kay Vince naman ay tungkol sa opisina, sa mga projects nila at kung ano-ano pa. Bago pa man mag-alas 7 ng gabi ay nasa bahay na ito, kaya naman sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Bihira rin si Vince mag-overtime. Napabuntong hininga si Elvira, sabay sabing, "Salamat po Lord sa biyaya ng pamilya." Isinara na niya ang gate. Sinilip muna niya si Zoe at mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito. Kaya naman, nilinis muna niya ang buong bahay. Pagkagising nito ay inasikaso na niya dahil may pasok pa ito sa school. "Good morning, Mami!" Malambing na sabi ni Zoe. "Good morning, anak!" Ang sabi naman ni Elvira, sabay yakap at halik kay Zoe. "Come baby, breakfast is ready. You have school today." "But I don't want to go to school, Mommy. I just want to play with you." "No baby, have to go to school. We will play later." "Okay po, Mommy." Napangiti na lang si Elvira. "Ikaw talaga. I love you, anak." Naihatid na ni Elvira si Zoe sa eskwelahan nito. At umuwi na muna siya para asikasuhin ang munti niyang negosyo. Isa siyang online seller. Mga makeup brands at kung ano-ano pang woman accessories ang ibinebenta niya. Noong una ay ginagawa lang niya ito bilang libangan. Ngunit nang lumaon ay nakitaan niya ito ng potensyal. Kaya naman itinuloy-tuloy na niya ito. Simula kasi nang magpakasal sila ni Vince ay huminto na siya sa pagtatrabaho. Maganda naman ang trabaho ni Vince. Isa siyang engineer at kayang-kaya na nitong tustusan ang lahat ng pangangailangan nila. Sabi pa nga sa kanya nito, noong nagsisimula pa lang silang bumuo ng pamilya, "Hindi mo naman kailangan mag-online selling, Han. Sabi ko naman sa'yo hindi mo na kailangan gawin yan. Ako na ang bahala sa lahat. Ako nang bahala sa inyo ni Zoe. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, Han. Kayo ang buhay ko." Ang sabi pa nga ni Vince na tila ba naglalambing. Naabutan kasi siya nito na problemado dahil sa isang bogus buyer. "Han, ano ba sinasabi mo? Ano ka ba? Okay lang ako. Kaya ko to. At saka maliit na halaga lang naman yun. Kikitain ko pa din yun. At saka isa pa, naiinip kasi ako dito sa bahay pag ako na lang mag-isa eh." "Huwag kang mag-alalahan. Nako, karma na lang talaga ang bahala sa mga bogus buyer na yan. Ay nako." Ang sabi ni Elvira na dinaan na lang sa biro ang mga pangyayari. "Ikaw talaga, Han. Lahat na lang ng bagay dinadaan mo sa biro. Kita kaya kita na problemado ka kanina. O basta ha, pinapaalala ko lang sa'yo, hindi mo kailangang stressin ang sarili mo dyan." Ang sabi ni Vince sa kanya. "Oo naman Han, alam ko naman yun. Basta akong bahala, huwag ka nang mag-alala." Ang sabi naman ni Elvira. "Sige, ikaw ang bahala. Basta huwag mong pababayaan ang prinsesa ko ha." Pabirong sabi na naman ni Vince. "Anong prinsesa mo ha? Prinsesa mo lang? Ano ka ba? Prinsesa natin. Ikaw talaga." At ang kulitang iyon ay nauwi sa isang lambingan. Isang matamis na halik ang pinakawalan nila para sa isa't isa. Nagpatuloy ang ganoong setup nila
at masaya si Elvira na maayos ang lahat at wala na siyang hihilingin pa. Alas 7 na ng gabi, wala pa rin si Vince. Dati naman, alas 6 pa lang nasa bahay na ito. Nag-aalala na si Elvira. Mag-aalas 8 na kaya tinawagan niya na ito. Sumagot naman, pero maliliit daw siya dahil nagkaproblema at kailangan mag-overtime. Sorry ha, hindi ako makakauwi agad. Meron kasing problema dito sa office. Kailangan namin mag-overtime kasi may hinahabol kaming deadline. Sige Han, mauna ka nang mag-dinner. Huwag mo na akong hintayin. Love you Han. Paliwanag ni Bean sa kanya. Ganun ba Han? O sige, mag-iingat ka dyan ha. Ingat ka sa pagdadrive. Love you too. Si Zoe nga pala, tulog na. Kanina nag-iiyak, hinahanap ka. Sabi ni Elvira. Ganun ba Han? Pasensya na kayo ni Zoe ha. Kailangan talaga kasi namin tong ayusin. Sige Han, ibababa ko na to ha. Kailangan ko nang bumalik sa office. At ibinaba na nga ni Vince ang telepono. Tumiretso na sa kwarto si Elvira upang humiga. Hindi na rin siya kumain dahil wala na siyang gana. Kaya lang, hindi siya makatulog. Hinihintay niya ang asawa. Maya-maya pa ay narinig niya ang tunog ng kotse ni Vince. Nandiyan na si Vince, sabi niya sa sarili. Kaya naman, bumaba siya kaagad upang silipin ito. Nariyan na nga si Vince. Alas 11 na nang makauwi ito. Medyo nagulat ito nang makita siya. Hinalikan siya nito sa noo at medyo balisa. Dumiretso sa banyo at naligo na kaagad. Napansin ni Elvira na parang kakaiba ang araw na ito. Pero kahit paano ay nagpasalamat siya dahil nakauwi ng maayos ang kanyang asawa. Paglabas nito sa banyo ay agad niya itong kinamusta. Han, kamusta ang araw mo? Sabi niya sa asawa. Okay lang Han, medyo pagod lang. Ang daming problema ngayon sa opisina. Ang sagot naman sa kanya ni Vince. Ni hindi na rin siya nito naalalang kamustahin. Nahiga na ito at nakatulog na kaagad. Samantalang si Elvira naman ay antok na rin at pagod sa maghapong pag-asikaso sa mga gawain niya. Kinabukasan ay nagmamadaling pumasok si Vince sa trabaho. Kaya naman, hindi na rin sila nakapagkwentuhan. Ni hindi na nito naalalang sumilip kay Zoe na nooy mahimbing pang natutulog sa kanyang kwarto. Lumipas pa ang mga araw at si Vince ay tuluyan nang nagbago. Minsan ay lasing pa ito kung umuwi. Masyado na ring naging mainitin ang kanyang ulo. Napakalaki ng pinagbago ni Vince. Ang nooy napakalambing, mahinahon, at mapagmahal na si Vince ay nagbago na. Sinusubukan niya itong kausapin ng mahinahon. Ngunit tila baga, wala itong ganang makipag-usap. Han, may problema ba? May problema ba tayo? Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw, parang laging mainit ang ulo mo. Napapadalas din ang pag-inom mo ng alak at saka yung pag-uwi mo ng late. Pwede mo naman sabihin sa akin eh. Ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari sa trabaho mo? Andito lang ako Han. Makikinig ako kahit ano pa yan. Ang sabi ni Elvira. Pinipilit niyang maging kalmado. Kahit naramdam niya ang bigat sa dibdib. At kahit alam niya na may problema itong hindi masabi-sabi sa kanya. Gusto niyang mag-open up si Bin sa kanya. Kagaya ng ginagawa nito noon.
Nangingilid na rin ang luha sa kanyang mga mata na hindi niya na mapigilan sa pag-agos. Habang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Tahimik si Vince. Nag-iisip ito. Sa halip na kausapin siya, ay bigla na lang itong nagalit at nagtaas ng boses. Ano ka ba naman, Elvira? Wala ka nang ginawa, kundi sitahin ako. Ikaw ba pinapakialaman ba kita? Wisit na buhay to. Minsan na nga lang magpahinga sa bahay na to, bubungangaan mo pa. Wisit talagang buhay to. Pasigaw at galit na wika ni Vince. Makaalis na nga lang. Sigaw pa nito. Teka, saan ka pupunta? Nagtatanong lang naman ako wala akong masamang intensyon. Gusto kong malaman anong nangyayari sa'yo, bakit ganyan ka? Pagpapaliwanag ni Elvira. Ngunit imbis na sagutin siya nito, ay hinablot ang susi ng kotse at padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Elvira na hindi makapaniwala sa inasal ng asawa. Unang beses itong nangyari sa kanila. Tuluyan ang bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit nagbago ang asawa ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Gusto din niyang sumigaw at pakawala ng sama ng loob. Alam niyang wala siyang ginawang masama. Pero agad niyang naalala ang anak. Si Zoe. Baka gising na ang anak ko. Baka narinig niya ang lahat. Hindi. Baka nakita niya kaming nag-aaway. Bulalas niya sa sarili. Agad siyang tumingin sa taas, sa direksyon ng kwarto nito. Sarado at wala si Zoe. Dali-dali siyang umakyat upang tingnan ang anak. Nakahinga siya ng malalim nang makita itong mahimbing pa rin sa pagkakatulog. Pumunta siya sa kwarto at doon ibinuhos ang kanina pang nagpupumiglas na sama ng loob. Nang mahimasmasan ay inayos niya ang kanyang sarili. Malapit nang magising si Zoe. Hindi niya ako pwedeng makitang ganito. Ayoko na sa murang edad ay maramdaman niya ang naramdaman ko noon. Bumalik ang madilim na alaala sa kanyang buhay. Hindi na bumalik si Itay sa bahay noong araw na naaksidente ako. Nalaman na lang ni Inay na may babae na pala ito. Ako na panganay na anak ang kasakasama ni Inay. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Kaya naman, ramdam ko rin ang bigat ng responsibilidad. Pero sinikap kong intindihin ang lahat at magpakatatag. Habang namamasukan si Inay bilang katulong, ay ako ang naiiwan para mag-alaga ng mga kapatid ko. Maraming beses din akong lumiliban sa klase dahil mas pinipili ni Inay na umabsent ako kaysa hindi siya makapasok sa trabaho. Mas importanteng maibsan ang kumakalam na sikmura kaysa sa pag-aaral na makapaghihintay. Pero itinatak ko sa isip ko na kahit anong mangyari ay kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral at yayaman ako. Balang araw ay makikita ng aking ama ang pamilyang pinabayaan at ipinagpalit niya ang batang iniwan niya kahit duguan na dahil sa kanya ang mga pananakit at pambabaliwala niya sa amin. Balang araw makikita niya na maayos kaming lahat at matagumpay. At kapag dumating ang araw na yon, ay di ko na panghihinayangang talikuran siya, gaya ng pagtalikod niya sa amin. Nagsumikap si Elvira. Napakabilis ng panahon. Nagkatotoo ang lahat ng pangarap niya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Accountancy. Nagkaroon siya ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya. Bukod sa maganda, si Elvira ay masipag, matalino at madiskarte. Pati mga kapatid niya ay napagtapos din niya ng pag-aaral.
Kaya naman, sobra-sobra ang pasasalamat ng kanyang ina. Anak, hindi ako makapaniwala na magagawa mo. Napakagaling mo. Maraming salamat, anak, ha? Pasensya ka na kung kailangan mo maghirap, magtiis, at bitbitin ang lahat ng bigat ng pamilya natin. Wala na akong mahihiling, anak, kundi ang maging maligaya ka sa buhay. Ang sabi ng kanyang ina. Inay, lahat po ay gagawin ko para sa iyo at sa mga kapatid ko. Mahal na mahal kita. Kaya wag na wag mong iisipin na nahihirapan ako, ha, kasi masaya ako na magkakasama tayo. At nagyakapan silang mag-ina. Yumakap na rin ang dalawa pa niyang kapatid. Ate, salamat, ha. Ate, salamat din, ha. Dahil sa'yo, 1 taon na lang makakapagtapos na rin ako. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala kay nanay. Naku, kayo talaga, syempre tulong-tulong pa rin tayo para kay nanay. Samantala, si Vince naman ay matagal ng kasintahan ni Elvira at alam nito ang mga nangyari sa buhay niya. Ito rin ang hingahan niya kapag pagod at stress sa work dahil ayaw niyang bigyan ng isipin ang kanyang ina. Matanda na ito at gusto niya maging masaya lang ito palagi. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Vince. Handa na siyang mag-propose at alam niyang handa na rin naman si Elvira. Pinaghandaan itong mabuti ni Vince, isang candlelight dinner sa yate. Lumuhod siya at sinabing, Elvira, Han, matagal na rin tayong magkasama. Alam kong natupad mo na ang mga pangarap mo para sa iyong pamilya. Sobrang proud na proud talaga ako sa lahat ng achievements mo at pagmamahal sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. I think it's about time. I can't imagine a single day without you. An hour, a minute, a second. Sabay dukot ng maliit na box sa likurang bulsa ng kanyang pantalon. Elvira, Han, will you marry me? Ang napakahabang talumpati ni Vince. Nag-propose na siya. Wala nang atrasan to. Wala rin namang paglagyan ng saya ang puso ni Elvira. Nangingilid ang luha at napakatamis ng ngiti. Yes, Vince. I will marry you. At naganap na nga ang isang magarbo at masayang kasalan. Pagkatapos ng 1 taon ay binayayaan sila ng isang napaka-cute na baby girl, si Zoe. Nangako silang aalagaan ng isa't isa at papakamahalin si Zoe. Natigilan si Elvira nang marinig ang iyak ni Zoe. Kumakatok ito sa pintuan ng kanyang kwarto habang umiiyak. Dali-dali niyang inayos ang sarili. Pagkakitay, kinarga at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Aayusin ni mami to. Aayusin ko to para sa'yo. Lalaki kang buo at masaya ang pamilya. Habang pinapakain niya si Zoe, ay lumilipad ang kanyang isip. Ano ba ang dapat niyang gawin? Saan siya pupunta? Sinong kakausapin niya? Saan siya magsisimula? Ang gusto lang naman niya ay makausap ng maayos ang asawa. Na bumalik sa dati, gaya ng dati. Tinawagan niya ang kapatid na si Julie. Hello, Julie? Pwede mo bang bantayan si Zoe? May kailangan kasi akong asikasuhin eh. Ang sabi niya rito. Sige ate, wala naman akong gagawin ngayon eh. Punta ba ako dyan o ihahatid mo dito sa bahay? Si nanay, kamusta siya? Okay naman siya ate, nagpapahinga. Natutulog siya ngayon. Sige Julie, ihahatid ko na lang siya. Before mag 4 PM nandyan na kami. Okay ate, ingat kayo ni Zoe. Naku, namimiss ko na yung batang yan. Nagayak na nga sa Elvira para maihatid na si Zoe sa kanyang kapatid na si Julie. Habang nagmamaneho ay lumilipad pa rin ang isip nito. Hindi pa rin niya alam kung ano ang susunod na gagawin.
Uuwi na lang ba siya at hihintayin na umuwi ang asawa? O pupuntahan niya ito sa trabaho? Naihatid na niya si Zoe, pero tulog pa rin ang nanay niya kaya hindi na niya ito inabala. At pakiramdam niya ay may oras siyang hinahabol. Nagmamaneho siya pero hindi niya alam ang kanyang direksyon. Bigla niyang naalala, wala na palang gatas ang anak niya. Kaya naisip niyang dumaan muna sa grocery. Habang ipinapark ang kanyang sasakyan, ay meron siyang naulinagan. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang taong kahit malayo ay kilalang kilala niya. Palabas ito sa isang hotel at may kaakbay na isang sexing babae. Naging dress ito na maiksi. Nagtatawanan at naghaharutan na para bang bagong kasal. Tinitigan niya ito ng mabuti upang masiguro kung tama ang hinala niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinayal ang number nito. "Nasaan ka?" Pati ang boses niya ay nangangatal. "Bakit ba? Nasa coffee shop ako, kasama ko si paring Eric." Nabitawan niya ang cellphone, sabay tulo ng kanyang mga luha. Napasubsob siya sa manibela at di sinasadyang nadiinan ang busina nito. "Elvira? Hello? Hello, Elvira? Han?" Ang sabi ng nagtatakang si Vince sa kabilang linya. Wala na siyang lakas para sagutin pa ang telepono. Mga luha. Pinaandar niya ang makina ng kotse at tumungo sa direksyon ng asawa at kabit nito. Aktong sasagasaan. Ngunit mabilis din niyang tinapakan ang brake. Gulat na gulat ang dalawa. Magmumura na sana si Vince. Ngunit nakita niyang familiar ang sasakyan at naninag niya ang mukha ni Elvira. Nanlaki ang mga mata ni Vince. Hindi siya makapaniwala na si Elvira ang kanyang nakita. Aktong lalapitan na sana siya ni Vince. Ngunit pinatakbo ng mabilis ni Elvira ang kotse. Pag-uwi ni Vince ay nasa labas na ang kanyang mga maleta. At nasa pinto naman si Elvira. "Lumayas ka na. Hindi ka namin kailangan. Hindi deserve ni Zoe ang amang tulad mo. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to. Ayoko na. Ayoko na, Vince. Umalis ka na." "Elvira, please. Please naman, Han. Patawarin mo ko. Sobrang stress ako sa work. Araw-araw. Kaya ayan si Dina. Palagi siyang nakaalalay sa akin. Hindi ko na namalayan. Nahulog na pala ako sa kanya." Lalong nagalit ang dibdib ni Elvira nang marinig ang mga ito. "Nahulog? Nahulog ka sa kanya habang ako nandirito? Litong-lito? Nagdurusa kung bakit anong nangyari sa'yo? Anong problema mo? Ano ba ako sa'yo, ha? Alam mo lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko alam na pati ikaw magagawa mo sa akin yun. Sorry, Vince, pero hindi na kita kayang tanggapin. Mag-usap na lang tayo sa korte. Hindi ko hahayaang lumaki si Zoe kasama ang isang tulad mo." Nanlumo si Vince dahil sa isang iglap, ang napakagandang pamilyang binuo niya ay nasira dahil sa kanyang pagkakamali. Itinaguyod ng mag-isa ni Elvira ang kanyang anak. Subalit hindi naman niya ito ipinagdamot kay Vince. Samantalang si Vince naman ay patuloy pa rin ang pagsuyo kay Elvira. Alam ni Elvira na mahal pa rin niya si Vince, ngunit ang kirot sa kanyang puso ay naroon pa rin. Hindi man niya isinasarado ng tuluyan ang pinto para kay Vince, pero hindi pa siya handa. Siguro, sa takdang panahon, mas pinili niyang protektahan ang kanyang mental health at si Zoe. Lalo siyang nagsumikap at naging matatag, hindi lang para sa sarili, higit sa lahat para kay Zoe.
Samantala, maging ang kanyang ama ay napatawad niya na rin sa kanyang puso. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento sa araw na to? Hello mga beloved! Kung kayo si Elvira, ano ang gagawin niyo? Tatanggapin niyo ba ulit si Vince o hahayaan na lang? Paano niyo haharapin ang ganoong sitwasyon? Huwag niyong kakalimutan na ang mental health natin at peace of mind ay kailangan din nating ingatan. Ito ay tanda ng pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga mahal natin sa buhay. At patuloy tayong kumapit sa itaas. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share at mag-subscribe. Dear Abelita.